worship me as your loving Father. Ganun niya ako dinadala, as your loving Father. You are my beloved. Sabi ka. Pero the Lord's required is for us to repent. Repent talaga this morning. Sige, sabay-sabay tayo humingi ng Panginoon ng kapatawaran ngayong umaga sa hayag lihim na ginagawa natin ng mga kasalanan na Panginoon. Panginoon, in behalf of Community of Love, Come Love Ministry, Lord, we humble ourselves to you, Father, this morning. We are repenting, Father, sa lahat, Panginoon, ng mga pagkakasala, Panginoon po namin, sa lahat po ng pagkukulang namin, sa mga opportunities, Lord, na sinayang, Panginoon po namin, na hindi po namin po ito nakita para is to spread your love, Lord, yung gamitin ng lakas, Panginoon po namin, to win souls and making disciple, Father. Ganoon din po, Ama, we also represent our family this morning. Even Lord, yung community na meron Panginoon po kami, ang mga care group members din Panginoon po namin. I pray, Father, na makita niyo, Panginoon Lord, yung puso Panginoon po namin sa umaga pong ito. Na, ito Lord, yung puso namin humihingi Lord kami ng tawad Panginoon po sa inyo. Dandalain ko Panginoon po sa umaga pong ito, kung ano man, Lord, you have been reserved for us for this morning, Panginoon, ay makuha, Panginoon po namin. Panginoon, nandito kami kasi ikaw yung gusto namin It's not about the experiences. Ang gusto namin, ikaw. Personally, Lord, ako, gusto ko kayo Gusto ko yung pag-iakap mo. Gusto ko yung companionship na ikaw yung tatay ko Ako yung anak mo. Na whatever storms, ano mang sitwasyon Panginoon sa buhay Panginoon po namin, wala naman po makakapaghiwalay sa pagmamahal niya Panginoon po sa amin. And this morning also, Panginoon, we are about to celebrate your goodness, your faithfulness, Panginoon. So I pray, Father, that the Holy Spirit that is within us to arise, Lord, sa umaga Panginoon po ito. Hindi Panginoon ako pumapayag na hindi kami, Lord, makakarating yung nasan kayo sa mga oras pang ito. Dalhin mo kami, Panginoon, Lord, doon sa Holy of Holies. Kaya kami nandito, Panginoon. We want to be there, Lord, at the bosom of the heart of the Father. Doon namin gusto, Panginoon, sa umaga pong ito. So we crying out to you, Father. Dalhin niyo, Panginoon, po kami doon. Hayaan, Panginoon, po ninyo ang banal na Espiritu nasa sa amin, Panginoon. Lord, ang siya, Panginoon, pong makarating sa kanan ng Ama sa mga oras pong ito, sa bawat mga tao, Lord, sa bawat mga tao, sa bawat mga anak, Panginoon niyo po na sa lugar pong ito, nasa loob ng building, Panginoon pong ito, there will be no exemption, Father. We will experience the love of our Father, Lord, sa umaga, Panginoon pong ito, Lord. Lord, we will celebrate your Father. We will celebrate your goodness, your love, your faithfulness, Lord. We will going to shout, Hallelujah! We will jump into your presence, oh God! Whoa! Lord, the Holy Spirit, saturate our hearts, Father, this morning, beyond unreasonable count, Lord. Let your power fall, Lord. Let your powerful, Father, capture every heart this morning, Father. Hindi ako pumapayag, Panginoon. Hindi ako pumapayag, pero sa umaga po ito na hindi mo namin kayo, Panginoon, ang aming pong pupurihan, Lord. Ako, papasalamatan, Panginoon, po sa umaga, Panginoon po ito. Maraming salamat nga po, Ama. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Amen. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Yes, Lord, this is your day, Lord. And we will rejoice. This is your day, Lord. We will sing praises. This is your day, Lord. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Hallelujah. At napakasaya ng araw na ito na ginawa mo. Dahil sa kabila ng bagyo, mas malakas ang ating Panginoon. Mas malakas siya sa lahat. At walang makakapantay sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya purihin natin siya ng sama-sama.
Forever I am changed. I'll never be the same. I'll never be the same. Forever I am changed. Forever I am changed. Hallelujah! Hallelujah! Binago mo na kami, Panginoon. Kaya patuloy na pagpupuri kami sa iyo, Panginoon. Patuloy na itataas ka namin sa umagang ito. Hallelujah! Hallelujah! Leaving the lies behind, setting our hearts on the prize, always keeping our eyes on the Lord Jesus. We're running the race to win, all the
turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back. Oh God, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross
sa iyo ang aming katagumpayan. Kahit anong pagpapagalang gawin namin sa mundong ito, Panginoon, mababaliwala ang lahat. Kung ginagawa namin ito, Panginoon, para sa sarili namin, Panginoon, patawad. Hayaan mo, Lord, na ang iyong presensya, Panginoon, ang siyang magpuno ng lahat-lahat sa amin, Panginoon. Dahil ikaw ang aming kasapatan. Ikaw ang aming tagumpay. Ang puso namin, Panginoon, ay naririto, nagsusumamo sa patuloy na pagsamba namin, Panginoon. Maranasan at maabot ka ng bawat isa. All I know, your love is like an overflow. Even save me from head to toe.
kami binitawan, Panginoon. Maraming salamat naman. Jesus, faithful God. You're so faithful, God. Hindi mo kami binitawan. You're so good to us, Jesus, faithful and just. You never give up. Your love is of none. You're so good to us. My soul sings, holy is the Lord. Yes, Lord, hallelujah. Yesterday, today, forevermore, I will sing your praise. Jesus is your name. My soul sings, sovereign is the Lord. Eternally you are faithful, endless are your days. Jesus is your name. My soul sings, holy is the Lord. Yesterday, today, forevermore, I will sing your praise. Jesus is your name. Yes, Lord, this is your name. Ang pangalan mo, pinakadakila sa lahat. Yes, God. Patuloy na sasambahin at pupurihin ka namin, Ama. At kami ay magpapatuloy. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto, Panginoon. Hindi kami aatras. This is your battle, Lord. Kami ay sa iyo, Panginoon. At naririto ka sa buhay namin, Panginoon. Kaya walang rason para kami ay tumigil. Walang rason, Panginoon, para kami ay tumalikod. Ang paghahaplang namin, kasama ka. Kaya kami ay may kalakasan, Panginoon. Kaya kami ay may katatagan. Kaya kami ay may kakayanan, Panginoon. Habang kami ay humahakbang, Panginoon, inaalalayan mo kami, Panginoon. Maraming salamat na kung minsan napapagod kami, pero binubuhat mo kami, Panginoon, at hindi mo kami hinahayaan, Panginoon, na tumalikod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin, sa pagtsatsaga mo sa pagmamahal sa amin, sa pagtsatsaga mo sa pag-iingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, nabigyan ka namin ng mataas na papuri sa oras nito, Panginoon. At ang bawat isa ay buhay na patotoo. At ang bawat isa ay magsasabi sa kadakilaan mo, Panginoon. Your unconditional love, that's why we're here, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Hindi mo tinitingnan yung kakayanan namin, kundi kung ano yung kaya namin gawin, Panginoon. Yun ang nakikita mo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Sa kabila, Lord, ng banig na karamdaman, Panginoon, na andyan ka, Panginoon, para alalayan kami, yakapin kami, i-comfort kami, Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng buhay namin, marami kaming pinagdadaanan, Ama. Pero dahil kumakapit kami sa iyo, Panginoon, hindi kami mangangamba at hindi kami nangangamba. Even, Lord, yung sinasabing malakas na storm, Panginoon, hindi kami nangangamba, Panginoon, dahil mas malakas ka sa lahat, Panginoon. Wala kapantay ang kapangyarihan mo. Kaya, Panginoon, tinataas namin ang dakilang pangalan at ang dakilang rason, Panginoon, kung bakit kami naririto. Ikaw yun, Lord. Kaya sa iyo ang kataas-taasang papuri at ang pasasalamat at ang pagsamba sa umagang ito sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Lord, as we respond doon sa panawagan niya pa yun po sa amin, we will be faithful to finish the work you began in us. And there will be no turning back. Yun yung response ko during worship, yun ang response ko sa Panginoon. At yun yung response namin, Panginoon, sa kabuuan, Panginoon po ng Comlove, Lord. There will be no turning back, Lord. Doon lang kami, magtutuloy lang kami doon sa sinimulan niya, Panginoon, sa buhay, Panginoon po namin. Sige po, para sa special number natin, tabagatan si Kuya Ivan. Good morning po sa lahat. Before I sing, I'm gonna share this verse in the book of Psalms 24, verse 8, 9, and 10. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, you gates, lift them up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is he, this King of glory? The Lord Almighty, he is the King of glory. The song I'm gonna be singing today is The King of Kings. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Reveal the kingdom coming, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, all the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit.
Okay, thank you Kuya Ivan for that beautiful song. Good morning. So, kamusta po ang bagyo? Lahat siguro tayo nakaantabay sa bagyo, no, na parating. Nakarating na ba? Anong oras na ba? 10. Kanina, nakinig ako doon sa DOST, no, sa YouTube. Yung 5 a.m. ano nila, telecast nila. Hindi pa pala siya super typhoon. Grabe yung mga announcement ng mga vlogger. Dadaputin yung super typhoon para sa kanilang mga views. Ang expected sa kanya, paglampas niya ng Catanduanes, bago siya mag-landfall, magiging super typhoon siya. Pero kanina, mga 5 a.m., sabi nila nasa more than 100 kilometers away from Catanduanes. Hindi pa siya super typhoon. So, tayo, ang pagtingin natin sa kanya, super typhoon na siya from the beginning. But there is a deception there, di ba? Kasi that creates fear, natatakot na yung mga tao. Siguro gustong pagandain yung mga tao. Pero ang problema nun, kapag mali ang information, mali ang tugon mo. Mali ang tugon mo, lalo na sa pakiramdam. So, di ba? Kaya maraming Kristiyano ayaw na magsimba. Ayaw na, kasi malakas yung bagyo, super typhoon. Di ba? So, wala namang ulat sa atin. So, pero we're signal number 3, sabi? Number 3 tayo, no? So, hindi naman natin sinasabi na mahina. Pero pinapag-pray natin na humina yung bagyo. Amen? So, kasama sa buhay natin. No? Kasama natin ay may kabanalan, no, na kasama natin ang ating Diyos. So ito ay na sumasalamin din sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya sinundan ko na rin itong istorya na to na binigay sa atin ng Lord. Kasi tingin ko ito ay halimbawa, no, ng pinag-uusapan natin. Verse 23. Yan. Then he got into the boat and his disciples followed him. So si Jesus daw po sumakay sa bangka, no, at kasama yung kanyang mga alagad. Then verse 24, suddenly, biglaan, suddenly a furious storm came up on the lake. So super typhoon, furious storm came up on the lake. So, kumbaga nandoon sila sa bangka, nandoon sila sa karagatan, di ba? Ay bigla na lang ay nagkaroon ng malakas na bagyo. Paano ba nabubuo yung bagyo? Hindi naman siguro kayo upset, no, nung tinuro yon. Paano nabubuo ang bagyo? No? Init-lamig, di ba? Init-lamig. Nagsasalpukan. So, naalala niyo yon sa school? So, but this is so sudden, ano? So, nabigla na lang, na meron na. So, ganun katulad yung pangyayari. So that the waves swept over the boats. So yun yung intensyon. Di ba? Yung alon, talagang hampasin, no? Yung sinasakyan ni Jesus at ng mga alagad. No? Dahil sa sobrang bagyo, sa lakas ng hangin. So parang gusto, no, na itumba yung ilubog yung sinasakyan ng ating Panginoong Jesus kasama yung kanyang mga alagad. Pero, sabi diyan, but Jesus was sleeping. Grabe naman matulog ang Panginoon. No? Bumabagyo na. Parang tayo rin, ano? Parang sarap matulog pagka may bagyo. Wag lang yung siyempre sobrang lakas. Pakiramdam mo, lilipa rin na yung bubungan. No?
Pero ito, furious storm, the waves swept over the boat, but Jesus was sleeping. Jesus was sleeping. Who is our Lord? The Son. He's a son to our Heavenly Father. He's a son to our Heavenly Father. See, without the revelation of who the Father is, we might not see the revelation that Jesus is the Son and He has a loving Father. Safe siya. Alam niya. Bakit? May tatay siya. May tatay siya na nag-aalaga sa kanya. May tatay siya na kasama niya. May tatay siya na hindi siya hinihiwalayan. Kahit nasa barko, kahit may malakas na bagyo, kahit na nag-uumapaw yung alon doon sa kanilang sinasakyan, si Jesus natutulog. Siguro physically exhausted din siya kasi galing din sila sa ministry. Pagpapagaling, pagpapakain, di ba? Pagmamahal doon sa mga tao. He was so exhausted probably. Then verse 25, the disciples went and woke him. Grabe yung tapang na mga alagad, ano? Kaya niyo ba yun? Siguro nadaig ng takot yung ng tapang yung takot nila. No? Anong takot? Yung kanilang ng sitwasyon. Kaya sobrang tapang nila. Ginising nila ang Panginoong Jesus. No? Ginising nila ang Panginoon. Siyempre para gisingin mo yung guru mo na natutulog. No? Talagang matindi yung pakiramdam mo ng pangangailangan para doon sa tulong niya. At ang sabi pa nila, Lord, save us. No? We're going to drown. So, Lord, ligtas mo kami. No? Malulunod kami sa sobrang lakas ng bagyo, sa sobrang lakas ng alon. Panginoon, gising ka, ligtas mo kami. No? Kasi malulunod kami. The verse 26, He replied, so Jesus Christ replied, sabi ng Panginoon, you of little faith. You of little faith. Why are you so afraid? So, nirebuke niya yung mga alagad. No? Ang liit naman ng inyong pananampalataya. Kanino? Of course, nananalig sila kay Jesus. No? Pero si Jesus, kanino siya umaasa? Sa tatay, di ba? Na nag-aalaga sa kanya. Tuloy, nagparito ang Panginoong Jesus para ipakilala kung sino yung tatay, to reveal the Father to us. No? Kaya, somehow, sinasabi ni Jesus, ang liit naman ng pananampalataya ninyo sa tatay natin. Sa tatay natin. So, ganun pa man, sabi niya, bakit kayo natatakot? Ganun pa man, then He got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. So, tumayo si Jesus, inutusan niya yung hangin, yung mga alon, at ito ay pumayapa. Verse 27, the men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey Him. Grabe, no? So lalo silang namangha kung sino si Jesus. Anong klaseng tao ito? Kahit yung mga hangin, tsaka yung mga alon, sumusunod sa Kanya. Sumusunod sa Kanya. So, the authority that Jesus have. So, isa-isahin natin sandali. So, we have a typhoon sa buhay natin. So, may dumarating ding bagyo sa buhay natin. Probably hindi laging super typhoon. Probably hindi siya physical, na ulan, na bagyo. Pero may mga dumarating din sa buhay natin na pagsubok, problema, sa ating mga buhay. Tama ba? Na kinikilala din natin ng mga bagyo ng buhay natin. So hindi tayo ligtas na humarap sa mga bagyong ito. Lahat tayo ay haharap. Kahit gano'n natin gustuhin na ipanalangin na malusaw ang bagyo, mawala yung bagyo. Ngunit malimit, pinapahintulutan ng Panginoon ang mga bagyong yun. Nagtatanong ako sa Lord, Lord, bagyo na naman, di ba? Parang katatapos lang ng lindol, baha, then bagyo na naman. Meron na namang malakas na bagyo. Then,
nagre-review din ako, no? Nag-review ko, bakit ba may bagyo? No? Bakit ba may bagyo? No, one particular scripture, no, in Psalm chapter 18, yung binalikan ko, na kung saan ay doon papakita na ang bagyo, no, ang calamities, no, dahil sa galit ng Diyos, no, merong ganon, no, na paglikha ang Diyos, no, because of His anger, no. But that anger, yung galit ng Diyos, ay hindi sa mga nagmamahal sa Kanya, no, in Psalm 18. Actually, yung bagyo na ginawa niya para sa mga kumakalaban niya, to the wicked, no, sa mga masasama, sa mga ayaw sa Diyos, no, sa mga kalaban ng Diyos, no. Pero yung sa Psalm 18, yung bagyong yon, no, ay pinadala ng Diyos para sa mga kalaban ng Diyos, para iligtas ang mga nagmamahal sa Kanya. No? So the intention of God, parang the storm, no, are for those who are against God, but the storm will also come, no, to save those who love Him. Darating din yung bagyo. Kasi sa pamamagitan ng bagyo, hahatulan yung mga kalaban ng Diyos, no, na kalaban ng Kanyang mga anak. So hindi para sa mga anak niya, no, kundi para doon sa kalaban, no, ng ating Diyos, kalaban ng Kanyang mga anak. So dumarating yung mga bagyo. So hindi ko naman sinasabi, no, na yung mga tinamaan ng mga bagyo, no, na mga namatay, no, naghihirap, ay kalaban ng Diyos. No? Hindi. Sa tingin ko kasi ang tao, pamilya tayo ng Diyos, di ba? Mahal na mahal tayo ng Diyos. No? Hindi yun hahantong, no, para patayin tayo ng Diyos, no, sa pamagitan ng kanyang galit, no. So dahil mahal tayo ng Diyos, no. Hindi dahil galit na galit ang Diyos kaya lumubog ang Cebu, di ba? O lumindol sa Cebu, no. Galit na galit ang Diyos sa mga tao. Hindi ganoon ng pananaw ko tungkol sa isang Diyos na mapagmahal, no. Sa tingin ko, no, may mga no, kung bakit dumarating, no, yung mga trahedya na sa pamagitan ng mga sa natural calamities. No? So kumbaga, yung lindol, hindi ka naman mamamatay. No? Pero kung kinurap mo yung pagpapatayo ng building, no, mamamatay ka kasi paguguhuan ka nung building. No? Pero yung lindol, no, is just a reminder, no, na nakatira tayo dito sa daigdig, no, na nangyayari yung mga natural calamities na yan. No? Merong isa na sinasabi niya, pinahayag sa kanya ng Lord, no, patungkol dito sa bagyo. It might not be, you know, biblical or supported by the scripture, pero sabi niya, the moment na nagkaroon ng storm, di ba, malayo pa sa karagatan, sabi niya, that is a natural taking place. Parang natural yon kasi init-lamig, di ba? Pero the moment na nabuo na yon, sinasakyan na daw yon ng kaaway. Lalo na pag binigyan mo ng pangalan, bininyagan mo, no, ng ano ba yung mga pangalan na gustong-gusto natin ibigay, no, sa mga bagyo. Kagaya ngayon, anong pangalan ng bagyo ngayon? Si Juan. Anong ibig sabihin niyan? Ha? Ewan? So pinapangalanan natin, binibinyagan, tapos doon na daw sinasakyan ng kaaway. No, kaya sa pamamagitan noon, nagagamit ng kaaway yung typhoon. Kaya sabi niya, as intercessors or mga Kristiyano nagpe-pray, dapat daw, sa panahon pa lang na nabubuo yung bagyo, dapat nagpe-pray na tayo nauuna doon sa bagyo para tayo may command. No? Hindi yung kaaway. So I think there is wisdom, no, in that revelation. No? Kasi minsan reactive tayo pagka may pangalan na, saka pa lang tayo nagpe-pray. Di ba? So dapat before pala, bago pa mabinyagan, nagpe-pray na tayo para dito sa mga low pressure area na to. Di ba? Bago maging isang ganap na bagyo. So, yung bagyo, no, ay dumarating, hindi natin napipigilan. Galing kami ng Catanduanes, ang ganda ng Catanduanes, no? Pero naalala ko nung unang punta ko ng Catanduanes, mga 2010 probably, no? Or tama, 2010. Sa aeroplano pa lang, kasi katatapos pa lang ng bagyo noon, nakita ko yung mga kabundukan nila, bunot-bunot. Bunot-bunot. Yung mga puno,
no? Yung mga halaman doon sa kabundukan kasi katatapos pala ng bagyo. Tapos pagdating namin doon, nalaman ko rin na wala silang mga tanim na gulay sa island. No? Kasi nga, dahil doon sa bagyo, nadaanan ng bagyo ang Catanduanes. No? Pero may mga mananampalataya na nagsimulang manalangin na mamagitan. Kaya, unti-unti, no, kung mapapansin natin, hindi na nadadaanan ng bagyo for a long time ang Catanduanes. At ngayon, nung ikot namin, siguro nakita niyo yung ilang video ko, no? Ang ganda ng Catanduanes, ang sarap mamasyal sa Catanduanes. At hindi pa ganoon ka-populated yung Catanduanes. At hindi pa masyado na-explored ng mga turista. No? Hindi pa masyado nadumihan ng mga dumadayo doon. Kaya minsan, punta rin tayong Catanduanes at Itetet. No? Mamasyal din tayo. So, nga lang, punta kami, nanghiram kami ng van. Yung van na nahiram namin, hindi naman siya kalumaan. Okay pa naman. Kaso, zigzag. Na ganun. Yung driver namin, nawili doon sa zigzag. Talagang sinayaw niya, sinayaw. Hanggang mamaya, may naramdaman na kami tumutunog doon sa gulong. Wala yung gulong. Nabasag na yung bearing doon sa kanan na gulong. So, nakatagilid na pala. Kaya nangangamoy na yung rotor, yung disc brake, kumukuskus na doon sa gulong. So hindi pa namin pinapansin ng una, yung humuhuni na kumukuskus. Hanggang huminto kami, nagpalit ng driver, yung may-ari ang nag-drive. Tapos mga ilang takbo pa lang, hininto niya na. Sabi niya, hindi normal kasi sa kanya hindi ganon yung sasakay niya. Buti nga sumama yung may-ari. No? Tapos pag hinto namin, yung gulong namin, yung kanan, nakaganon na pala. Nakatagilid na. Malayo pa kami, nasa ilang na lugar kami, walang signal, walang bahay. No? Siguro ilang minuto pa, mga more than 30 minutes pa yung tinakbo namin patungo doon sa bayan talaga. Wala kami choice. Kinalas nila, nakita yung sira, walang solusyon, binalik lang yung gulong, tinakbo namin. Kahit ganun yung gulong. Pagdating doon sa talyer, pagkakain namin, dinala nila sa talyer, ang tagal nila. So sabi ko, hindi minor yung problema. Kasi kung minor lang, papalitan mo lang ng konti, ayos na. Pero ang tagal nila. Sabi daw sa talyer, buti nakarating kayo dito. Tapos yung may-ari, sabi niya, himala yung nangyari sa atin. Kasi dumaan pa kami sa mga sigsag eh. So, nakarating kami doon sa talyer. So, anyway, nakita rin namin yung pag-iingat ng Panginoon. So, maganda yung lugar ng Catanduanes. Sana makapunta tayo. Pero ngayon, ang balita ko sa Birac, yung pinagdausan namin ng equipping, bumaha na. Wala na sila doon. Yung bahay, si Pastor, na nandun yung bahay niya doon sa compound, lumipat na sila kasi bahain yung lugar nila, no? Yung sa may Birac. So, kailangan na nila mag-evacuate. So, dumarating talaga yung bagyo eh. Di ba? Dumarating talaga yung bagyo sa buhay natin. So, paano tayo humaharap sa bagyo? So, may mga bagay na hindi natin kontrolado, pero paano natin hinaharap ang bagyo? So, sa akin una, ang panawagan ng bagyo ay pagtingin ng ating pangangailangan sa Diyos. So, paglapit natin sa Diyos. Kapag may bagyo, doon mo malalaman kung saan ka nakatayo. No? At doon ka rin nagkakaroon ng pagkakataon, di ba, na piliin ng Diyos sa pamamagitan ng bagyo. Di ba? Pagka may bagyo dumarating. So, ang tingin natin, di ba, ay para ilapit tayo sa Diyos. No? Hindi ilayo, no? Kundi ilapit tayo sa Diyos. So, kaya may mga dumarating na ganyan, no? Na parang pag may bagyo, no, ma-evaluate mo yung sarili mo. No? Ano ba yung pinangahawakan mo? No? Kanino ka ba, di ba, umaasa? Ano ba yung tingin mo, di ba, sa sarili mo, sa buhay mo, sa pananampalataya mo, no? At kung ano talaga yung estado mo, no? Dahil makikita mo na pagdating ng bagyo, na wala kang hawak, na wala kang kakayahan na pigilan, no? Wala kang ibang lalapitan, kundi ang Diyos. Sa Diyos ka pa rin lalapit. No? Kahit anong lakas mo, kahit anong yaman mo, di ba, kahit anong narating mo sa buhay, no? Pero pag may bagyo dumating, di ba, na kung saan ang mga sasakyan isinasalansan, patong-patong,
Di ba? Wala nang estado ng buhay kahit mayaman. Ha? Inaabot kahit yung nasa third floor ng baha. Wala na No? Ang isipin mo na lang, kanino ka tatawag, kanino ka lalapit. Diba? So yung mga alagad, yun ang nakita nila. So wala silang ibang pag-asa, lalapitan, diba? Kundi ang ating Panginoong Hesus. Nakasama nila doon sa bangka. No? Doon sa bangka, sa barko. No? Sa boat na kanilang sinasakyan. So maganda yon. Sana kahit may bagyo, kahit walang bagyo, di ba? Sa Diyos tayo. Siya lagi ang unahin natin sa buhay natin. No? Unahin natin sa buhay natin ang ating Panginoon. Kasi lilipas yung bagyo No? Kung minsan pagkatapos ng bagyo, wala. Parang walang natutunan. Balik na naman sa dati. Kaya kung minsan, maganda rin tumatagal yung bagyo di ba? The longer the storm, the clearer the voice of our Lord. The longer the storm, the clearer His voice. No? So, pero ayaw natin ng devastation. No? Ayaw natin ng may makitil na buhay. No? Pero gusto natin lumapit sa Diyos, marinig ang kanyang tinig. Tapos ano sabi ng Panginoon sa kanila? You of little faith. No? So, ibig sabihin pala, tinitest din yung pananampalataya natin. Diba? Yung pananampalataya natin. Diba? Na sa mga panahon na yon, doon mo masusukat yung pananampalataya mo sa Diyos. Yung pananampalataya mo sa Kanya, kung nananalig ka sa Kanya. Diba? So, kung walang pagsubok, walang pag-alam ng kalalagayan ng ating pananampalataya. Ginagamit yun ng Diyos. Na pag may mga dumarating na problema, di ba? Pangangailangan, pag may dumarating na karamdaman, pag may dumarating na hindi magandang balita, di ba? So, iyon ay pagtingin, at tinitingnan natin dahil iyon ay pagsukat ng ating pananampalataya. So, mawawala ka ba ng pag-asa, di ba? Magtatampo ka ba sa Diyos? O aasa ka sa Diyos, di ba? Mananalig ka lalo sa Panginoon. Sa mga sitwasyon na hindi maganda, hindi ayon sa kagustuhan mo at sa pakiramdam mo. So dapat ang tugon natin, di ba? Tutugon tayo ng may pananampalataya. May ginagawa ang Diyos, di ba? So makita natin yung kanyang kamay sa mga panahon na kagaya nito. Na inaantay lang ng Diyos yung ating pananalig sa Kanya ng lubusan sa mga sitwasyon ng bagyo ng buhay natin. Ng bagyo ng buhay natin. So sa halip na manghina ka, di ba? Sa halip na lumayo ka sa Diyos, talikuran mo ang Diyos, dapat ang mga bagyo nagpapalapit sa atin sa Diyos. Dahil kasi sinusukat nito ang pananampalataya natin. Ang pagtingin natin, kung sino ang Diyos sa ating buhay. Amen? So dapat pinatatatag tayo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, pinapatatag ka ng Panginoon. Yun ang pagharap natin sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Hindi intensyon ng Diyos na sirain tayo, di ba? Hindi intensyon ng Diyos, di ba? Na, matalo tayo. Ang gusto ng Diyos, magtagumpay tayo sa mga dumarating ng mga bagyo sa buhay natin para lalo tayo manalig sa ating Panginoon. Para makita natin kung nasaan yung ating pananampalataya, ay mahina pa pala pananampalataya ako. So nagdududa pa pala ako sa Diyos, di ba? Nag-aalilangan pa pala ako. So dapat pag tinignan mo yon, so dapat maging daan doon. Kailangan pala mas lumakas pa ako. Dapat pala lalo pa ako manalig sa Diyos. So pagsukat sa pananampalataya. Kaya sabi niya sa mga alagad, you of little faith. Then, kita-kita yung mga alagad, sabi niya, why are you so afraid? Why are you so afraid? So, pangatlo, dapat pala, walang fear, walang takot. When there is a storm, there should be no space for fear. There is no space for fear. Hindi yung gano'ng kadali, na naranasan natin yon, na nagkakaroon tayo ng takot, di ba? Na nagkakaroon tayo ng pangamba sa nangyayari sa atin. Kagabi lang, I have anong tawag ko chill lang ang gabi ko kagabi, chill lang.
Talagang chill kasi nag-chill ako kagabi. iba yung meaning ng mga chill lang. No? Literally, kagabi nangangatog ako kaninang madaling araw. No? Siguro probably sa thyroid ko uli, sa pagod. Kasi kahapon, bago matapos yung afternoon, nag-palpitate na ako eh. So, siguro pagod. Tapos natulog. So, madaling araw nagising ako, nangangatog ako. Hindi ko makontrol yung pangangatog ko. So, pwede akong matakot. Nung una, siyempre, nakakatakot. Saan ba ito pupunta? Binabantayan ko yung heart rate ko. Baka, hindi ko na naman makontrol. Pero hindi tumaas na konti yung heart rate ko. Napayapa ako. Pero yung pag-chill na doon pa rin. So, yung fear, pwede kang kainin ng takot eh. Pag kinain ka na ng takot, ano nangyayari sa isang tao na nakain na ng takot? Hindi na siya makagalaw. Wala na siya magawa. Diba? Nandun na lang siya, kung saan siya inabutan ng takot. So, yun ang problema sa takot. Talagang papahintuin ka niyan. So, pipigilan ka ng takot. So, kaya yung mga alagad, sobrang takot nila, di ba? Sa sobrang takot nila, nagising nila ang Panginoon. Nagising nila ang Panginoon sa sobrang takot. I'm not saying that it's easy, to live without fear, But, kahit nasa gitna ng bagyo, ang ng Lord, sana huwag tayong matakot. Walang takot. Yun nga, ngayon, lahat tayo may access sa balita. Lahat na lang nagbabato ng balita, Minsan, hindi naman newscaster, di ba? May nakuha balita, dinampot yung balita, dilagay yung kanyang muka, tapos nagre-react lang siya. Tapos, nandoon yung larawan ng bagyo, nananakot, para, siyempre, kumuha ng atensyon. Yung iba naman, pag nakita yun, uy, grabe pala yung bagyo. Ipapasa naman ngayon, Papasa ka ng takot eh. Nagpapasa tayo ng takot. Naglumili ka tayo ng takot, sa sitwasyon na sa gitna ng bagyo. Dapat, pag may bagyo, dapat nga, hindi takot ang buuin natin. Dapat ang buuin natin pag may bagyo, di ba? Tapang, courage. Dapat yun yung ipinapasa natin. Kaya nga yung kanina, yung verse na binigay sa akin ng Lord, yung Philippians 4, is it right? Philippians 4:6. Tingnan natin, Kuya Caleb. Yan, Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, ginagawa naman natin yan, di ba? With thanksgiving, present your requests to God. So, wag daw tayong magulumihanan, anxiously, anxious about anything. But we are to pray. Meron naman tayong pwedeng gawin. Pwede tayong manalangin, pwede tayong magpetisyon, humiling sa Diyos. Diba? So there are a lot of petitions, by the way, na made for this typhoon. Ilang gabi na yon, nakikita ko yung mga kapastoran, yung mga intercessor from north, far north, kasi sila yung magla-landfall sila, di ba? Sa kanila, Isabela, La Union ba? Kasama ba La Union? Basta sa far north, di ba? Yun ang narinig ko, probably mga 3 days away, 4 days. Nagpipetition na sila. Tapos, ito lang, last Friday, we made a petition. Last night, mayroong petition din. So, tapos nakita natin yung ibang mga pastor, nagpunta talaga ng dagat, mga intercessor, nagpunta talaga ng dagat para manalangin. Of course, wala silang dalang rebulto. Iba yun. Kasi yung faith natin, siyempre sa totoong buhay na Diyos. Okay? So, hindi sa Diyos-Diyosan. So, pwede tayo mag-petition. And with thanksgiving, di ba? Present your request to God. May pasasalamat pa rin. Walang takot. Yeah? May pasasalamat pa rin habang humihingi tayo sa Diyos. And then, next verse, present the request to God. Verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding. Bakit? Kasi takot na lahat. Super typhoon na. Pero ikaw, payapa ka pa rin. Payapa ka pa rin. Will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kailan po yung
pinakamalakas na bagyo na dinaanan nyo, na naranasan nyo? Yolanda. Hindi, dito sa atin, yung ikaw mismo. No? Rusing. Sa atin nata, yun ang mga kaidari namin. Nandun ka na ba, Adi, ng Rusing? Oo. Hindi kayo malilimutan. Ako, si Kapitan, si Kuya Jerome. May lubid kami, yung bubong ng bahay, kasi yung bahay na sa kabila, di ba, may taas yun. Ando kaming tatlo, hawak-hawak namin yung hamba. No? Kasi ang lakas ni Rosie, dinilipad na kami. Wala pa na si Kuya Leo. Siguro kung nandun siya, baka nakayanan namin. Kasi si Kuya Jerome, si Kapitan, at saka ako, maya-maya, tingin na kami tatlo, parang sasama na kami. Sabi ni Kuya Jerome, tama na, hindi natin kaya. Binitawan namin, pababa pa lang kami ng hagdan, nilipad na yung bubungan. Hindi lang yero, yung kinakapitan, yung buong bubong nilipad, no? Ng Rosing. Tapos doon ko naranasan yung eye of the storm. Di ba? Kasi bago dumating yung bagyo, ang lakas, di ba? Pero biglang tumahimik. Yung pala, nandun ka sa gitna ng mata ng bagyo. Tahimik. No? Kaya pala gano'n. No? Pagka daw nasa mata ka ng bagyo, di ba? Tahimik. Totoo pala yun. No? At ilang sandali lang yun. Naglabasan kami, tahimik na, ano, payapa na. Pero maya-maya, ayan na naman. Pala yung ikot, di ba? Dadaan sa uli. So balikan kami sa mga bahay, no? Ng bagyo Rosing. So doon ko first time na-experience yung eye of the storm. No? At grabe yung bagyo. So ganun din, pinipigilan namin yung bubong, pero wala na magawa, so binitawan na lang namin. Tapos nun, namulot, hindi ko alam kung saan nakarating yung mga bubungan, no? Kanya-kanyang pulutan, kanya-kanyang hanap ng mga bubong. No? Sandali lang naman yun, mga ilang linggo, araw, wala na, di ba? Tapos na yung bagyo. Tapos na yung bagyo. So darating talaga yung bagyo eh. Darating talaga yung bagyo. Pero dapat daw sa pagdating ng bagyo, walang takot. No? Hindi takot yung nabubuo. Sabi diyan, peace. No? Yung kapayapaan. No? Dapat nandoon, meron tayong kapayapaan. No? So huwag na tayong lumikha ng takot, no? Sa iba. No? Huwag natin takutin. No? So dapat ang ipasa natin, no, ay yung nagbibigay ng kapayapaan. Di ba? Nagbibigay ng tapang, ng lakas ng loob, no, sa mga bagyo na dumarating sa buhay natin. So mahalaga yun, kailangan natin yun para sa ating buhay. Okay, at isa pa, yun naman sa Panginoon Jesus. Ano makikita natin sa Panginoon? Tumayo siya, di ba? I-rebuke niya yung winds and waves, no? And became calm. Nagulat yung mga alagad, What kind of man is this? Even the winds and waves obey him. Jesus has authority. Meron siyang authority. Meron ba tayong authority? May authority ba tayo? Ha? Do we have authority? Meron, di ba? Unang-una, sa simula pa lang, binigay na ng Lord sa atin ng authority sa daigdig na ito. No, bagamat nagkasala tayo, pero naparito ang Panginoong Jesus, no? Namatay siya sa krus, no? Binayaran niya ang ating mga kasalanan, binalik tayo sa Ama, binalik tayo sa relasyon natin sa Ama. Bilang mga anak, anong meron tayo? We have also our authority. No? I have given you authority, diba? To trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Amen? All the power of the enemy. If it is the work of the enemy, we have authority over that work. Okay? If that is an expression of the power of the enemy, then we have authority over the enemy. So kung tingin natin, di ba? At maraming ganitong pananaw. Ang bagyo ngayon ay ginagamit ng kaaway, di ba, para manira. So dapat ito yung foundation ng intercession, di ba? Dahil ginagamit na ng kaaway yung bagyo
Sabihin, kilos niya yan, may personalidad, by the way, di ba? It's already a person. No? Being na siya, di ba? Kaya binabansagan natin ang pangalan. Ibig sabihin, it became a being. So once it is a being, so pwede mo siyang i-command. Pwede mo siyang utusan. Pwede mo siyang i-approach, no? Because it's a being. So if we as Christians have authority, then we can use that authority over this being. Over the being. You know, Habagat and Habagat and Amihan are names. No? Naniniwala sila, no, na mga hangin na yan ay mga being. Hindi lang yan basta hangin. Kaya yung may pangalan. No? Basahin niyo po yung Habagat at Amihan. Sila ay mga nilalang, no, na pinaniniwalaan, no, na sila ay kumikilos, no? Malalakas na mga hangin. Yung isang pinuntahan namin sa Catanduanes, sa Biga, no? Catanduanes. Ano yung pangalan ng ano? Yung wild na hangin sa language nila kasi hindi ko matandaan. Hindi ko rin matandaan. Basta meron silang pangalan, no, para doon sa malakas na hangin, no? Na alam nila daanan sila ng hangin na yun. No? Binigyan na nila ng pangalan. Si Mayor ang nabigay. Na may pangalan na si Mayor doon sa malakas na hangin. Kasi yung Biga na pinuntahan namin, parang merong puwang doon, no, na doon pumapasok yung malakas na hangin. So daanan ni ganito, may pangalan na sila. So binigyan na ng pangalan, so winelcome na doon sa lugar. Doon sa lugar na yan. Kaya nung nagpe-pray kami, sa inyong kasama namin ilang mga pastor, 13 kami nagpe-pray that time. So, in-exercise namin yung authority namin. We can exercise our authority. No, meron tayo nun meron tayong authority. Katulad ni Jesus, di ba? Meron siyang authority, and that authority is passed on to us. Meron tayong authority. Pakisabi sa katabi mo, meron kang authority. You can exercise that authority. Subukan niyo lang po, no? Try to exercise that authority, no, na binigay sa atin ng Panginoon. Especially if it is the work of the enemy, kilos ng kaaway, no? You have authority over that. No? Pwede mo yung utusan, no? Pwede mo yung palayasin, pwede mo i-command. No? Lahat ng kapangyarihan ng kaaway. No? Meron tayong authority. So exercise our authority. Amen? So, ayun na yung bagyo. So, ang ating pong refuge, no, kasama natin ang Panginoon. Amen? So, pakisabi sa katabi mo, kasama natin ang Panginoon. Pwede nyo rin siyang gisingin. Kung talagang kabado na kayo. Jesus Christ, no, will respect us. Pwede natin siyang gisingin, no? At sabihin, Lord, baka lumipad na yung bahay namin. Tulungan mo kami. Lord, baka bumigay na ako sa problema na to. Tulungan mo ako, di ba? Lord, tulungan mo ako. Okay, so, but the storms, from time to time, darating po sa buhay natin. Darating sa buhay natin. Tayo lahat, tayo po ay manalangin. Lapit po tayo sa Panginoon. So meron pong bagyo na parating, no? Hilingin natin po ang pag-iingat ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Magkaroon tayo ng kapayapaan, pagtitiwala sa Kanya. At gawin natin yung bahagi natin, no, ng pananalangin at pag-utos, no, para anumang gawa ng kaaway ay hindi makapagtagumpay. O baka meron po kayong bagyo sa buhay na mas malakas pa sa parating na bagyo.
Buti pa itong parating na bagyo, mamayang gabi wala na. Bukas wala na. Pero baka may bagyo kayo sa buhay, no? Na nandyan pa rin hanggang ngayon, matagal na. So pwede po tayong tulungan ng Panginoon para mapagtagumpayan, no, ang anumang bagyo ng ating pong buhay. Lapit natin sa Panginoon. Lapit natin sa Panginoon ngayong umaga. Kami dakilang Ama, marami pong salamat dahil ligtas po kami sa inyo. Kayo po ang nagbabantay, nag-aalaga sa amin bilang iyo pong mga anak. Lord, salamat po. Tulungan niyo lang kami na patuloy po na manampalataya, manalig po sa inyo. Lord, pagtiwala, Panginoon, sa iyong pagkilos sa amin po mga buhay. Ama, na tunay nga po na meron po kayong ginagawa, Panginoon, sa buhay po namin at hindi pa po kayo tapos, Ama, sa ginagawa niyo po sa aming mga buhay. Ama, dalangin ko po na patuloy niyo kami bigyan ng kapayapaan na nagmumula sa inyo. Tanggalin niyo po anumang takot, Panginoon, sa pagharap po namin sa mga bagyo, sa aming mga buhay. At yung kapayapaan niyo, Panginoon, ang patuloy namin taglayin, Panginoon. At anumang po takot na binibigay ng kaaway sa amin, Lord, ay hindi po namin tinatanggap. Lord, at tulungan niyo po kami na ito po ay aming pong mapagtagumpayan. At salamat po, Ama, na sa gitna po ng mga bagyo na to ng buhay namin, mari po kaming makapagtagumpay. Lord, gamitin, Panginoon, ang pinagkatiwala niyo sa amin, Lord, na kapangyarihan, yung authority, Lord, na binigay niyo sa amin, Panginoon, upang sawayin, Panginoon, ang mga gawa ng kaaway, Lord, sa amin po mga buhay. At hindi po siya, Panginoon, makapaminsala, Lord, makapanakit, makapag-agaw, makapagnakaw, Lord, sa amin po mga buhay. Kaya salamat po, Ama. Tulungan niyo kami, Lord, na tumayo, Panginoon, sa authority na binigay niyo sa amin bilang iyo po mga anak. Kaya salamat po, Lord, salamat po sa pagsama niyo sa amin, Lord, sa patuloy na ginagawa niyo sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa iyong kaligtasan, sa pagliligtas niyo sa amin, Lord, at sa paggamit niyo sa aming mga buhay, Panginoon, kahit sa mga panahon ng mga bagyo, Panginoon. Kaya purihin ka nga po. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito. Lord, nawa ito po ay magdulot, Lord, ng patuloy na pananalig namin sa iyo, Panginoon, pagtitiwala po namin sa iyo sa araw-araw po ng aming mga buhay. Purihin ka nga po sa iyong pinakamataas na papuri sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So yun po, dako po tayo sa ating offering po. So yun, pwede na naman po siguro ako mag-Tagalog, no? Kasi last year mag-English. Yun, so, ayun, yung sa message nga po ni Pastor, isa yung sana, ang nakita ko is yung pagtitiwala natin sa Panginoon in the midst of the storm. So yun, isa din yung pagtitiwala natin sa Panginoon, yung pagbibigay natin ng ating ng ating tithes, ng ating offering para sa Panginoon. Alam natin kung sino binibigyan natin, alam natin kung kanina tayo nagkakalob, alam natin kung saan magagamit yung kaloob na ibibigay natin. Walang masasayang ni piso, kundi lahat iyon is magagamit para sa kaharian ng Panginoon. Kaya ang ano din doon is, di ba, yung mga alagad is, gaya nga sa message kanina ni Pastor, yung mga alagad is natakot. Di ba? Natakot. Siguro ang ginawa din ng Panginoon, hindi lang siya natulog, kundi naghintay. Kasi hindi lang naman sabihin natin, kasi yung bagyo yun, di ba, matagal din. Hindi lang naman isang alon, hindi lang naman isang malakas na hangin yung dumaan, kundi ilang alon, ilang malakas na hangin yung naramdaman ng mga alagad bago sila tumawag sa Panginoon, bago nila ginising yung Panginoon. So yung kagaya din natin, kung may pagsubok tayo, even if financially or anuman, is yung Panginoon is naghihintay lamang sa atin ng pagtawag niya. Kasi alam niya na tatawag tayo sa Kanya sa pag dumating na yung time na tayo nahihirapan na. Kaya yan, tayo po tayong lahat. I-ready po natin ang ating kaloob para sa Panginoon. May tithes tayo dyan nakalagay po. Yung tithes, yung 10% po ng ating income, monthly, quincenas, and then offering, church lot natin,
and then para sa ating scholars, and then para sa ating mission. So, yun. Lahat yan is magagamit para sa kaharian ng Panginoon. So, yun, atin pong magitin ang ating offering confession. Heavenly Father, I honor you by You are bringing me to my wealthy place. You are opening the windows of heaven. Gifts and surprises. This is my year of alignment. I receive abundant harvest now. It's offering time. Dako po tayo sa harap. Bigay po natin ating kaloob para sa Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Nagagalak po ang puso ng bawat isa, lalo na siyempre ang pamilya ng Comlove at lalo na rin po ang Panginoon natin sa first timer po natin, si Heidi J. Lacumpanto. Pwede po bang tumayo? Yan. Palagi namin sinasabi na mahal namin kayo at nandito kami para i-extend ang pagmamahal ng Panginoon sa inyo. Pari ba na kamayan natin yung first timer natin, tayo-tayong lahat, i-welcome natin siya ng pagmamahal ng isang Comlove. Okay, also embrace one another. Bali siya ay walk-in. Maaaring nalaman niya sa iba o na merong church dito o taga dito siya. Kaya siya nakapunta dito. Salamat sa Panginoon sa buhay po niya. Okay. Once again po, welcome po sa Comlove Ministries. Para po sa ating announcement, i-encourage pa rin po ang bawat isa na dumalo sa ating cell group every once a week. Alam naman po natin kung saang lugar, kung sino po ating mga cell leader. Even we encourage everyone also to attend our prayer meeting every Wednesday sa mga selected na lugar na malapit sa atin. Ito yung season na kailangan on guard tayo pagdating sa pananalangin natin. Ganoon din, may leaders meeting po ba? May leaders meeting po ng alauna. For further announcement din po yung ating SOM3. Tapos, yun, sa homecoming, this coming Saturday,
Sunday, afternoon, meron tayong homecoming. So we encourage everybody, especially sa group leaders, to invite your cell group members to attend this event. Okay po ba? Together, magagawa natin yun eh. Yung Vision 500 na bigyan sa atin ng Panginoon, sabi nga kanina, we will be faithful and there will be no turning back. Yun yung mandated ng Panginoon sa atin eh. It is to winning souls and making disciple at bahagi tayo doon. And we have to just work for, ano yun, kailangan natin siyang pagtrabahuhan, parang gano'n. Kailangan natin siyang ikilos. Yun. Meron po ba na merong birthday po this week? Meron po ba na meron pong birthday this week? Huwag po kayo mag-alala, hindi po namin kayo sisingilin. Hindi, joke lang. Ngayon po ay 9 nga ba? 8. 15. Wala po may birthday. Wala. Anniversary. Wala rin po? Sige. Tinatawagan ko po yung mga kalalakihan para po sa ating communion. Tumayo po tayong lahat. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon sa ating bago tayo maghiwa-hiwalay, no, sa pamagitan ng pag-alaala sa banal na hapunan.
So ang tinapay na simbolo ng kanyang katawan at ang katas ng ubas na simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. For I received from the Lord what I also pass on to you, the Lord Jesus. On the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Gawin po natin. Tas po natin ang katas ng ubas. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Gawin po natin. Manalangin po tayo. Salamat po aming dakilang Ama sa umagang ito, Lord, at salamat po dahil kami, Lord, sa lugar na ito, Panginoon, ay binigyan niyo po ng pagkakataon para, Lord, makapagsama-sama at makapagpuri po sa inyo. Lord, inaalala po namin yung aming mga kapatiran, Panginoon, sa iba't ibang lugar, Lord, lalo na po sa mga lugar, Panginoon, ngayon na wala po silang kakayahan na magtipon, Panginoon, na kayo po ang patuloy po na magbigay sa kanila ng kaaliwan, kalakasan, Panginoon, ng kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon, kahit po sa gitna po ng dumadaan na bagyo, Panginoon, sa aming pong bansa. Dalayan po namin, Ama, na mas lalabas kami, Lord, mula sa bagyong ito na mas malakas, mas matatag, Lord, mas may pananalig sa inyo, Panginoon, at mas magagamit, Panginoon, ang pinagkatiwalaan niyo po sa amin, Panginoon, na authority, Panginoon. Kaya salamat po, Ama, salamat dahil sa kabila, Panginoon, ng mga bagyo na dumarating sa aming bansa, Panginoon, kami ay patuloy na tinuturuan ninyo, Panginoon, na magtiwala sa iyo at magamit, Panginoon, ang aming pagiging anak, Panginoon, sa mga ganito pong sitwasyon. Kaya salamat po, Ama. At kami po sa aming pag-iwahiwalay, Panginoon, patuloy po na kayo ang sasama sa amin, mag-iingat, Panginoon, at tutulong sa amin, Panginoon, sa araw-araw, Lord, sa linggong ito, sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon, kayo po ang magiging kalakasan po namin at ang Diyos, Panginoon, na kasama namin, Ama, na hindi po kami kailanman po iwan, hindi po kami pababayaan. Kaya salamat po, Ama, pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will. And may He work in us what is pleasing to Him, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Patuloy na dakilain po natin ng Panginoon sa kanyang katapatan.